Hello po. Isang payapa at isang punong-puno ng pag-asa na pagkakataon at kapaligiran at malulusog na kaisipan at katawan po. Ang panalangin ko sa lahat po ng makakakita ulit at nadadaanan ng bagong contents ko na to na sunod-sunod po ulit. Pero few parts na lang po to guys. Ending parts po ng season 27, book 10, balik part 13. Part 13 na guys, continuation po. Kumusta po kayong lahat? Hari nawa po malusog pa rin po kayo, nasa ligtas na lugar, kasama pa rin po ang lahat ng mga mahal nyo sa buhay. Isang mapayapa at mapagpalang pagkakataon po para sa bawat isa sa atin. Amen. To God be the glory po ulit. Bless you all po, and peace of mind and a lot of good health to each and every one of you again. Amen. So guys, sabi ko nga po dun sa mga sinundang part nito, endingan ko na po to para po kung loloobin pa po ng Panginoon, magsisimula po ako ng season 28. To God be the glory po talaga guys, kasi po para pong hindi ko muna maihihinto ang paggawa ko ng ganito. Samantalahin po natin yung mga opportunities na binibigay pa sa atin ng ating Creator, na nakikita-kita pa po tayo, nakakagawa pa po tayo ng mga maliliit na nagbibigay sa atin ng konting input, konting joke, konting joy, konting smile, konting inspiration, konting motivation sa paggamit natin ng iba-ibang platform. Yung iba po kasi ang mga ginagamit po nila yung iba po hindi po kanais-nais yung resulta Yung iba po nagbibigay po ng kalituhan. Yung iba po nagbibigay ng minsan po masasabi nating stress sa nanonood sa kanya. Ano po, sikapin po natin na ang mga ginagawa talaga natin kahit papano hindi lang sarili natin talaga yung natutuwa, hindi lang sarili natin yung nasisiyahan, kundi higit sa lahat mas nasisiyahan yung nanonood sa atin at yung nakakakitang hindi natin nakikita, which is our God, na kahit papano nadidinig niya yung thoughts natin, naririnig niya yung tibok ng puso natin, yung motivation ng puso at isip natin, ng kung paano tayo nabubuhay. Nakikita ng ating Creator, kasi siya po pag tumingin, tagusan, past, present, future, yan po ang ating Creator, na kahit paano talagang hindi natin pwedeng ipagpalit sa kahit kaninong Creator. Siya lang po talaga ang Creator na dapat nating paniwalaan, pakinggan, sundin, antayin, bigyan natin ng talagang pag-asa ang mga buhay natin, na siya talaga yung Panginoon natin, na magbibigay talaga sa atin ng pinapangarap natin true joy and true happiness. Amen. So guys, ito nga po ang pagtatapos ko po na to ito pong few parts na to vital po ito, vital. Parang ito po yung mga napupusuan ko na sa mga dati ko pang content. Tapos yung iba rin pong mga importanteng napanood ko na mga panibagong content din po na kahit papano magbubus po talaga ng faith ng bawat isa sa atin. Sana po kapag dumaan ito sa mga wall nyo, sa mga FYP nyo, biglang dumaan tong content ko na to sana po paglaanan nyo po ng katiting na panahon nyo, bilang pagtanaw po natin ng gratitude sa ating Creator. Malay nyo po kahit katiting, may masabi ako na talagang magbuboost ng faith na ng taong yun na nakakita ng video ko na to. Yan po ang aking yan po ang aking ginugol talaga. Yan po ang ini-aim ko talaga sa paggamit ko ng platform na to. Na pag may nakakita ng content ko, maiisip niya na, tama, may point yung babaeng yun. Ito nga yung sinasabi sa ganitong particular verse. Tama yung nilagay niya, tama yung quotation niya. Parang ganun po, parang, kumbaga mag-iiwan po ako ng konting dagdag sa kinakapitan ng taong yun, na halimbawa yung taong yun hopeless na hopeless, depressed na depressed, may pinagdadaanan, tapos biglang may nasabi akong maliit na maigsing sentence na parang naantig siya, parang naisip niya, ito talagang ng Panginoon. Parang ganun, something like that guys. Kasi po, mas maganda pong ganun, i-motivate mo yung kapwa mo.
bigyan mo ng kaunting enlightenment na kahit papano bigla siyang mauuntog, bigla siyang parang mapapaisip siya na hindi pala sa pinapabayaan ng Diyos na kilala niya. Kasi minsan po ang tao kapag depressed, kapag marami tayong problema, minsan wala tayong pambayad sa upa natin, sa nirerentahan natin, minsan yung negosyo natin medyo nalulugi, minsan parang nadidepress tayo. Yan po realidad, nararanasan po yan ng lahat ng tao. O din nga po minsan nga po parang naiisip mo, pagdadating na yung katapusan, ako yung pambayad ko sa ganito, wala pa akong nagastos ko. Yung parang mga ganun po, mga problema ng bawat isa sa atin na may mga simpleng buhay lang, na nag-i-struggle lang tayo para makaraos tayo sa buhay natin. Na yung maliit nating sweldo, yung maliit nating iniintay tuwing payday, minsan kapos pa sa mga babayaran natin. Tapos bigla tayong nakapanood ng isang content, bigla nating nabuksan ng cellphone natin, bigla tayong nakakita ng content na nagmo-motivate talaga sa mga taong parang gusto nang bumitaw sa pagtitiwala nila sa Panginoong kinikilala nila. Bigla silang napaisip kasi napanood nila, na-enlight sila. Yan po yung magandang parang pinagtutuunan talaga dapat natin ng attention natin. Kasi po okay lang po talaga magpa-relax tayo paminsan-minsan. Pero mas dapat po hindi natin kakalimutan pakainin natin ng kumbaga tunay na pagkain yung spirit natin. Kasi nga po, sabi nga po nung isang matuwid na mangangaral, pati ng ating creator, ng kanyang bigatin san, hindi lang sa pagkain na literal na bubuhay ang isang tao, kundi sa pagkain sa tinapay na galing talaga sa ating Panginoon. Naitawid ko na po yan guys, nandyan na po yan sa mga previous kong content. Pasyalan nyo na lang po yung profile ko para po kahit papano mai-relate ko po sa inyo na ang isang simpleng taong ito talagang wala po akong masamang hinahangad, hindi po ako nanunuligsa ng kapwa ko, ayoko pong makasakit ako, ayoko pong may maapakan na kung anong motivation ng taong yun, ayoko pong lampasan. Basta ang sa akin lang po, yung katiting na booster ko, maitawid ko, maipass on ko sa makakakita ng content ko. Na kahit papano yung maliit na faith natin, madagdagan pa, maisip pa natin ang maisip ang mga motivation ng ating creator. Kasi yan po talaga yung bottom line ng paggawa ko ng content na ganito na what is written truly happen. Yung pong WWTH ko what is written truly happen. Which is totoo naman po. Kung ano talaga yung nangyari nung unang panahon, tumawid sa mga siglo by siglo, generation by generation, nangyari po talaga. At yung iba po nangyayari pa rin hanggang ngayon. Nagkakatotoo. Lahat po ng mga nandyan sa salitang yan, sa Holy Scripture na yan, sa banal na tipan, sa banal na love letter, na iniwanan ng ating Creator dito sa humanity hanggang sa huling generation. Lahat po yan meron po yung meaning, meron po yung essence, meron po yan talagang gustong itawid sa lahat ng nilikhang tao ng ating Panginoon. Ultimong mga hayop po. Pagmasdan niyo po yung plan ng mga hayop. Halimbawa, mga leon, mga tigre, mga elepante, mga bear, yung mga clan po nila, parang pag pinagmasdan mo yung pamilya nila, may something po para din silang tao, di po ba? Kasi nga po, yan nilikha ng Diyos. Lahat po tayo nilikha ng Diyos ay may direksyon dapat. Lahat po tayo ay may motivation sa bawat isa sa atin na minsan hindi nakakalimutan lang nating isabuhay. Minsan sa kabigatan ng buhay na pinagdadaanan natin, sa mga problema, sa mga pinagdadaanan nating gusot sa buhay na normal naman dinadanas ng lahat ng tao. Kasi kahit naman po bilyonaryo ka kahit namang mayamang tao may stress ka pa rin Wala pong makakapagsalita na ikaw porke bilyonaryo wala kang stress. Minsan nga po mas marami silang stress Sila po takot na takot silang lumabas ng normal na walang bodyguard. Kasi mayaman sila. Pwede silang mapatay, pwede silang kidnapin. Unlike sa mga ordinaryong taong kagaya natin, we can walk freely, we can stroll freely. Kahit wala tayong bodyguard, makakagala tayo. Kahit ang kasama lang natin yung aso natin o yung pusa natin o yung simpleng katulong lang natin o tayo may katulong. Nakakapamasyal tayo ng normal, nakakalakad tayo ng normal kasi simpleng tao lang tayo. Pero yung mga bilyonaryo, tad-tad po ng bodyguard yan, tsaka lagi pong kabado yung mga yan. Kasi nga po marami silang asset. So yun po yung pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Sundan nyo pa po guys, tatapusin ko na po itong book 10 ko.
To God be the glory po. Thank you po for watching. God bless us all po and ingat po tayo palagi.